So, ngayong umaga ay pag-usapan natin ang aklat ng Joel. Siguro ay hindi familiar sa atin ang aklat ng Joel kasi tatlo lang ang chapter dito. Bukod sa tatlo lang ang chapter, si Joel po ay bahagya ng na-i-describe sa Biblia. Ang tanging nasabi lang kay Joel ay isang prophet at anak ni Pituel. Yun lang, wala na iba. So, ano ba yung ginawa ni Joel? Bakit naging bahagi siya ng Biblia? Ang title po ay Babala at Gantimpala. Para sa mga nag-notes. So, yun po yung background ni Joel. Siya po ay anak ni Pituel at isang minor prophet. Ang kanyang prophesy sa Judah ay patungkol sa babala, patungkol sa pagsisisi, at after nung nangyari yun ay meron gantimpala. So, nangyari ang prophecy ito between 835 to 796 BC, before Christ. So, ang audience ni Joel habang nagpa-prophesy siya ay ang Judah, ang mga tao sa Huda, na yung mga tao dito ay naging prosperous, pinagpala ng Panginoon, at kampante, may kapayapaan. Dahil sa pagpapala, sobrang nakampante sila. Nakampante sila na kung minsan sa pagiging kampante ay nawala na yung tingin nila o focus nila sa Panginoon. Sa sobrang kampante ng buhay nila, na-focus yung kanilang mga atensyon hindi na sa Diyos, kundi na-focus yung kanilang atensyon ay sa mga material na bagay. Maraming pagkakataon din, minsan sa buhay natin, pagkampante-kampante na tayo. Hindi naman tayo nag-iisip ng ating kakanin. Sino bang nag-iisip sa atin kung ano kakainin natin mamaya? Sana wala. Meron ba? Meron bang nag-iisip, ano kayong ulam namin? Hello, kararating lang po namin. Huwag muna, maya-maya. Ayan, yung iba naman ay nakapagluto na. Sana all. So, minsan sa pagiging kampante, complacent natin, ay nawawala yung focus natin sa Diyos. Kasi provided naman ang lahat eh. Lahat ng kailangan natin binibigay naman ng Panginoon. Wala tayong worry, may peace tayo. Thank you, Lord. Pero sa mga biyayang ito na binibigay sa atin ng Panginoon, nalilimutan natin minsan yung giver. Nalilimutan natin yung source ng peace. Nalilimutan natin yung source kung bakit tayo ay nagiging kampante. At yun yung naging warning ni Propeta Joel para sabihan yung mga taga-Huda na, teka lang. Wait muna. Sobra na kayo kampante. Sobra na kayo complacent. Sobra na kayong chill lang. Chill din lang sa paglilingkod. Come what may. Kung anong agos, yun na lang. Pwedeng maglingkod, pwedeng hindi. Pwedeng mag-church, pwedeng hindi. Pwedeng umattend ng family night, pwedeng hindi. Pwedeng umattend ng prayer meeting, pwedeng hindi. Pwedeng mag-cell, pwedeng hindi. So, kampante tayo. Wala dito, no? Walang amen. Salamat sa pagiging totoo. Ayan. May mga pagkakataon na ganun tayo eh. Kampante na tayo sa ating paglilingkod, kampante tayo sa mga ginagawa natin sa araw-araw. Nagiging routine na siya. Pero alam niyo ba, sa pagiging kampante natin, doon nakagagawa ang Pinoy. Yun talaga agad-agad. Doon nakagagawa ang kaaway para mag-relax tayo, para hindi tayo tumingin o mag-focus sa ginagawa ng Diyos. Nakafocus tayo dun sa ginagawa natin. Nakafocus tayo dun sa ating mga career,
Nakafocus tayo dun sa ating mga achievements, sa ating mga success, sa ating mga yung mabubuting bagay na ginagawa natin. Sana nakikita niyo po ako. Nakikita niyo ba ako? Madilim kasi, madilim ako. Madilim na yung paligid. Sana nakikita niyo po ako. Okay, basahin natin ang Joel chapter 2, verses 12 to 13. Kailangan mag-flashlight. Joel chapter 2, verse 12 to 13. Ako po yung magbabasa sa Pinoy version. Pero ngayon, sabi ni Lord, buong puso kayong magsisi, bumalik na kayo sa akin, mag-fasting kayo, umiyak at magluksa. Magsisi kayo ng taos-puso, di sapat na punitin ninyo lang ang mga suot ninyo. Bumalik na kayo kay Lord na inyong Diyos. Mabait siya at sobrang maawain. Hindi agad nagagalit. Amen. Wagas kong magmahal. Amen. Nagpapatawad at di nagpaparusa sa nagsisisi. Amen. Nagpapatawad at hindi nagpaparusa. May kondisyon sa nagsisisi. So, kailangan ay may pagsisisi. Ngayon po, dumating yung time, dahil sa kampante ang Huda, nagkaroon ng locus, ng balak. Ang picture ng balak ay parang mga grasshopper. Hindi ko lang alam kung gaano kalaki o kaliit. Basta parang ang itsura niya parang mga grasshopper. Ang balak na to, na sobrang dami, kumbaga ay sa dami niya, pag sila ay lumipad at napatapat sa araw, kaya nilang padilimin yung natatapatan nila kahit yung araw ay nandun. So halimbawa, nakita niyo yung araw na andyan, pag lumipad yung bala, matatakpan yan at kaya niyang padilimin sa dami ng bala. At pag ang balang po ay dumako naman sa mga pananim kahit sa damo, ay wala siyang ititira. Talagang sasabihin yung peste. Hindi siya basta insekto lang, kundi talagang nagwawasak at naninira ng lahat ng klase ng pananim. So, yan po yung balak. At yun yung umatake sa Huda. Naisip nyo nung minsan na maraming nagpo-post na taga-dingin dahil sa langaw? Nakita nyo po ba yun? Kung kayo ay nag-Facebook, yung ilan sa mga kapatid din natin nag-post sa Facebook ng langaw na napunta po sa dingin. Sabi ko parang yung isang langaw lang naaali-aligid habang kayo kumakain, hindi kayo makali. Tama po. Kasi anong na-imagine natin? Madumi. Dumapo sa, alam niyo na. So, hindi kayo makakali talaga. Isa lang yun. Ay, yung nakita natin sa Facebook, post ng isang kapatiran, parang, kung ako makakakita nun, parang hindi na ako makain. Or sabi ko, siguro magkakabit ako ng kulambo. At doon ako sa loob ng kulambo kakain. Para lang makakain. Kasi makikipag-agawan ka sa langaw eh. Ewan ko lang kung dumating din sa inyo itong mga last 2 weeks na talagang sobrang dami ng langaw. Hindi naman kasing dami nung sa dingin. Pero malangaw din. At ang hirap kumain. Ini-imagine ko lagi pagka may langaw ay dumadapo talaga siya sa dumi ng hayop, sa dumi ng tao, sa lahat ng klase ng dumi. Tapos, dumapo sa pagkain nyo, eh, parang hirap ng kainin. Diba, pag yung kape, nalagyan ng langaw, hindi nyo na iinumin, no? O tatanggalin nyo lang yung langaw. Sino yung tatanggalin
Tasmania. Parang parang iyo. Kadiri talaga. Yung, kahit tanggalin mo siya, nai-imagine mo pa rin na nandun yung langaw. Ito po ay pinag-usapan natin dito balang. Balang na kahit saan dumako ay peste. Wala siyang itinitira. So, ito yung nangyari sa Huda. Inatake sila ng bala. Dahil sa pagiging complacent nila, sa pagiging kampante nila, ayun, hindi po si Lord nagpapadala o hindi si Lord sumusubok sa atin. Pinahihintulutan ng Lord na tayo ay subukin. At isa sa mga ginawa or isa sa pinahintulutan ng Panginoon sa Huda ay yung atakihin sila ng balang. Kung may balang dito sa atin, wala tayong makikita ng green. Paano na? So, yun po yun. Yun po yung nangyari sa Huda. Si Joel ay nag-warn. Nagbabala siya. Ang sabi ni Joel sa chapter 1, o dun sa ating binasa kanina, ang sabi niya, kailangan natin magsisi. Magsisi sa pagiging complacent natin. Kailangan natin magsisi sa pagiging kampante natin. Kailangan natin pagsisihan yung ating mga kasalanan. Ano man yung ating mga ginagawa, hindi man tayo nag-focus sa paglilingkod sa Panginoon, pwede po tayo magsisi. Amen? Sorry lang. Sapat na kay Lord. Yung totoong sorry. Hindi yung, sorry na. Minsan, di ba, pag yung mga bata, pinagbabati natin, dahil yung mga magulang na dito, pagbabatiin yung kanilang mga anak na nag-away, syempre, pag hindi nag-sorry, kung anong pwedeng gawin ng magulang, pwedeng paluin. May mga kondisyon eh. So, napipilitan yung bata na, sorry. Tingin nyo ba sorry talaga yun? Sorry na nga eh. Kahit sa atin minsan ngayon, sige na, sorry na. Totoo kaya yun? So, yung pong plea dito ni Joel, sabi niya, dun sa ating binasa kanina, sa verse 12. Pero ngayon sabi ni Lord, buong puso kayong magsisi. Buong puso daw, hindi kalahati. Pag sinabing buong puso, i-pour out mo talaga lahat ng laman ng puso mo. Tapos, bumalik kayo sa akin, sabi ng Panginoon, at mag-fasting kayo. Aray ko. Sarap kumain, no? Sino po dito ang nag-fasting pa? Yeah, dalawa na lang. Thank you, Lord. May dalawa pa. So, ang sabi doon, buong puso magsisi, mag-fasting. Yung description natin ng fasting ayon sa LCBTC at sa PNA. Ang fasting po ay kailangan regular natin ginagawa. Hindi lang siya one time. Kaya nga, hindi yan ang nakalagay dun sa verse na yun tungkol sa fasting. Hindi if you fast. Kundi when you fast. Ibig sabihin ng when, lagi mo siyang ginagawa. Regular mo siyang ginagawa. Yun ang ibig sabihin ng when. So, kailangan po mag-fasting. Sabi dun sa verse 12. At umiyak at maglusa. So, ang pagsisisi, may kasama talagang pag-iyak. Amen. Ang pagsisisi, ang repentance ay may kasamang pag-iyak, may kasamang fasting, at may kasama pagluluksa. Anong pinagluluksa natin? Pag tayo nagsisisi,
tama po. So, salamat na lang sa Panginoon kasi grabe ang awa ng Lord sa atin. Kasing lawak ng dagat. Talaga naman, pag nagsisi tayo, isang totoong pagsisisi lang. Grabe si Lord. Sabi sa verse 13, magsisi kayo ng taus-puso. Di sapat na punitin nyo lang ang mga suot nyo. Bumalik kayo kay Lord na inyong Diyos. Ibig sabihin ng bumalik. Kung ano man yung mga hindi natin nagagawa, yung mga dati natin ginagawa na paglilingkod sa Panginoon, balik tayo. Ganun lang kadali. Ito yung pinakamahirap. Ang sabi ng mga nagbabackslide, ang pinakamahirap daw ay yung pagbalik. Yung humiwalay ka sa Panginoon, matagal kang hindi nakapaglingkod sa Panginoon, ang pinakamahirap, kadalasan sa mga nakausap ko kung nag-backslide, ang pinakamahirap sa kanila ay yung paghakbang pabalik. Yung unang hakbang pabalik. Pag nalampasan mo yung unang hakbang pabalik na yun sa Panginoon, lahat ay madali. So, ano kung pwede natin gawin? Ipanalangin natin na yung mga kapatid natin sa Panginoon na gusto nang humakbang pabalik sa Lord ay makahakbang talaga. Bigyan ng lakas ng loob, bigyan ng tapang ng Panginoon para humakbang. Kasi yun nga yung pinakamahirap. At doon nagkakaroon ng battle. Doon gumagawa si Satanas. Papaisip ni Satan. Ka nang bumalik. Pagdating mo doon, pagtitinginan ka, i-judge ka kanina. Tapos baka may magsabi pa, bumalik pa yan. Okay na kami yan. Mga kapatid, si Lord hindi ganun. Once na bumalik tayo sa Kanya, katulad nung alibong anak, open arms. Tayo tatanggapin ng Panginoon. Hindi lang open arms. Yung alibugang anak, sinalubong niya pa eh. At kahit madumi, kahit mabango, ay mabaho, iyakap ng Panginoon. Ang sekreto lang ay magsisi. Taus-pusong magsisi. Wala nang iba. Yun lang ang requirement para makabalik sa Lord. Taus-pusong magsisisi. Tayo bilang mga kapatid natin sila sa Panginoon. Kung si Lord kayang tanggapin yung mga ganun, tayo pa kaya. Na isa din naman na makasalanan. Amen? Amen. Huwag po kayong mag-alala. Madali lang po ito. 2 puntos lang ang aking i-share sa inyo. Pero may 10 sub-points. At may 5 sub-points. Ang hirap ko lang na walang kuryente, no? Banat na banat ang boses. Tapos sasabayan ng ulan. Anyway, salamat. Maginawa pa na. So, hindi ito natapos. Hindi natapos sa pagsisisi. Eto, dumating ang araw ng Panginoon. Verse 21. Sabi sa verse 21, kailangan na flashlight. Verse 21 ng Joel chapter 2. Mga lupain, huwag kayong matakot. Magsaya kayo at mag-celebrate dahil sa magagandang ginawa ni Lord. Amen? May magandang bang ginawa si Lord sa buhay natin? Parang ayaw niya naman maging. May maganda bang ginawa si Lord sa buhay natin? Yes. Yung pagising mo lang kanina umaga, sobrang gandang ginawa ng Lord yun. Paano kung hindi tayo nagising? Yung in-explain kanina ni Tom bago mag-start ng praise and worship, yung kalalaan na meron tayo na wala yung nandun sa bilibid. Sobrang yun pala naman. Yan. Hello. Yun. Ma-echo. Pakitanda na echo. Ayan. Ligta. Ayan. So, narinig niyo po ba ako? Malinaw. Malinaw kayo sa kanina. Ang sakit sa lalamunan. Meron po bang ginawa si Lord sa buhay natin na sobrang
ipagpapasalamat mo talaga sa Panginoon. Yung sobrang magsasabi ka talaga sa Lord na, grabe ka Lord, thank you Lord. Alam niyo nung isang beses, ay dahil sa sobrang pagpapasalamat ko sa Panginoon, Lord, grabe ka talaga, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Bigla akong nakasabi sa kanta, thank you Lord ko, bigla akong nakasabi, God bless you Lord. Linis ko si Lord. Parang bigla akong nahimas masabi, bakit ba? Eh si Lord na nga yung nag-bless, tapos i-bless ko siya. Eh diba, minsan hindi natin ma-express yung sarili natin. Yung nakwento ko nga dati, yung mangyan, na sobrang happy siya, nakita niya kung paano siya pinatawad ng Panginoon, kung paano siya niligtas ng Panginoon, kung paano siya sinasamahan ng Panginoon, mangyan po yun. So, sobrang pasasalamat niya sa Lord. Wala na siyang masabing salita para pasalamatan ng Panginoon, hanggang sa napasabi na lang siya na nagpapasalamat siya, pero parang kulang yung pasasalamat niya. Parang kulang yung pag-express niya ng pasasalamat, hanggang sa nasabi niya, "Puto-putsita ka, Lord." Sa sobrang expression na gusto niyang ipahayag yung kabutihan ng Panginoon, ganun yung nasabi niya. At grabe si Lord nun. Alam ko hindi siya ginudge ng Panginoon nun. Sa akin lang. Kasi yun yung paraan na wala na siya masabi. Sa sobrang gusto niyang mag-express ng pasasalamat sa Lord, naranasan niyo na ba yun? Na sobrang grabe yung pasasalamat mo sa Panginoon, hindi mo kayang i-express, hindi mo kayang ipaliwanag kung paano mo pasasalamatan ng Panginoon, hanggang sa masabi mo na lang, God bless you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God bless you, Lord. Biglang, bakit ba? Bakit binibless mo si Lord? Ay, si Lord nga yung blesser. So, yun po yun yung nangyari sa Huda. Na dahil sa kanilang pagsisisi, dahil sa ginawa nilang taos-pusong pagsisisi, grabe yung pasasalamat nila sa Panginoon. Tingnan natin yung verse, tuloy natin yung verse 20. Verse 21. Sabi doon, mga lupain, huwag kayong matakot, magsaya kayo at mag-celebrate dahil sa magagandang ginawa ni Lord. Amen. Amen. May maganda po bang ginawa si Lord? Tingnan niyo yung katabi. Kung wala na kayong maisip na magandang ginawa ni Lord, tingnan niyo na lang ang katabi niyo. Sobrang gandang ginawa ng Lord yan. Amen. Imagine niyo, hindi kayo pareho. Paano kung pareho kayo? Paano kung pareho kayo? Matamos ang ilong. Sino nang mas matamos? Diba? Paano kung pareho kayong singkit? O medyo malaki-laki ng konti ang mata? Wala tayong distinction sa isa't isa. Kaya, yung katabi nyo ay sobrang ipagpapasalamat nyo na yun sa Panginoon kasi hindi kayo pareho. Unique kayo. Hindi naman sa sinasabi natin na, thank you Lord, hindi ko kamukha siya. Hindi ganon. Thank you Lord kasi bawat isa sa atin ay unique. Amen. Meron tayong sariling identity. Verse 22, huwag kayong matakot, mga hayop na nasa bukid, green na ulit ang mga pastulan, may mga bunga na ang mga puno at marami ng fig at ubas. Tingnan nyo to. After na magsisi ng mga taga-Huda, ang kasunod po ay restoration. Ito yung pinakang masaya. Restoration sa lahat ng inagaw ni Satan sa buhay natin. Restoration sa lahat ng pinagdaanan natin. I-restore ng Lord ano man yung nawala sa atin. At kung minsan, higit pa doon ang nire-restore ng Panginoon. Naalala niyo yung si Hope. Si Hope po ay nawalan ng mahal sa buhay. Nawalan ng asawa, nawalan ng mga anak, nawalan ng mga ari-arian, nagkasakit, pero hindi siya tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. May mga times na nagtanong siya sa Lord, pero hindi siya tumigil. Naglingkod pa rin siya sa Panginoon hanggang dumating yung time
na ni-restore ng Lord lahat ng nawala sa Kanya. At ang sabi ng Biblia, yung mga anak niya, super gaganda. At walang katulad sa ganda. Amen? Amen? Ganon mag-restore ang Panginoon. Higit pa dun sa dati. Pag tayo po'y lumapit sa Lord, totoong nagsisi sa ating mga kasalanan, i-restore ng Lord ang lahat ng nawala sa atin. At higit pa doon ang gagawin ng Panginoon. Tingnan nyo. Nung tayo po ay hindi pa mananampalataya, anong meron tayo? At nung tayo ay kumilala sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, ano naman yung nagkaroon tayo? Dati hindi tayo payapa eh. Tama? Hindi natin alam, may kulang. Kahit mabait naman tayo, nagsisimba naman tayo paminsan-minsan, pag birthday, pag may kasal, may ililibing, may... Ganun tayo magsimba. Pero, tingnan niyo po nung tayo iniligtas ng Panginoon, anong ginawa sa atin ng Lord? Pinagagalak yung puso natin. Kahit napapagod tayo, hindi naman prinamis ng Lord na hindi na tayo mapapagod eh. Nasa katawang lupa pa tayo eh. Pero, meron tayong joy within. Meron tayong kapayapaan. Kahit minsan, grabe yung pressure sa paligid, pero may peace tayo within. Meron tayong kapayapaan na parang hindi natin kayang i-explain yung kapayapaan na yun. Amen. Nararanasan niyo ba yun? Siguro maliban dun sa mga nag-overthink madalas, na parang hindi mo maintindihan kung ano na yung susunod mong iisipin. Mga kapatid, isipin niyo ang kabutihan ng Panginoon. Sobra-sobra. Pag naisip niyo yun, hindi kayo mag-overthink ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Kasi walang kwenta lahat ng nandito. Lahat yan mawawala. Pero si Lord mananatili. So, saan ka? Sinong iisipin mo? Yung kabutihan ng Panginoon o yung ini-offer ng mundong ito? Bakit tayo nape-pressure? Kasi ang naiisip natin, yung mundo. Pinipressure tayo minsan ng school. Mga professor. Charot. Pinipressure tayo minsan ng pangangailangan natin. Isipin niyo po, ito bago operahan si Pao, itong last na operation. Nag-aalala kasi baka hindi kayanin ng budget, kulangin. Nung unang, yung medyo malaki-laki na operasyon dun sa Santa Rosa, lahat ng naisip na ibenta. Ibenta si tricycle, ibenta si ganito, kung ano-ano. Hanggang sa nakaraos, nandiyan pa rin po yung tricycle. Pakalat-kalat dyan. Hanggang sa, ito na naman, nag-aalala na naman. Sabi ko sa kanya, ilang taon ka na nga? Sabi niya pa, 35. Sabi ko, isipin mo yun, 35 years ka nang inaalagaan ng Panginoon. 35 years nang binibigay ng Lord lahat mong pangangailangan. Ngayon ka pa bang mag-aalala? Amen? Amen? Huwag niya nang tanongin yung katabi niyo kung ilang taon na. Isipin niyo nila, ilang taon na to? Grabe ang biyaya ng Panginoon sa katabi niyo. Diba? Ganun kabuti si Lord. Tapos mag-overthink tayo ng mga bagay-bagay na wala namang maidudulot sa atin na maganda. Kundi patatandain lang ang mga mukha natin at pakukulubutin ang ating mga balat. Bakit tayo mag-overthink? Amen? Relax. Nandyan si Lord. Amen? Doon, biglang nahimasmasan. Biglang nahimasmasan si Pao. Oo nga. Ilang beses nang naoperahan. Inayahan ng Panginoon. Nangyari. Kumakain pa rin naman. Hindi ko nga lang alam kung nasasarapan sa kinakain niya yun kasi iniinom paragis. Pero nakita niyo kung gaano kadaming biyaya ng buhay na ito na binibigay ng Panginoon.
Anong inaalala natin? Isang lapit lang natin sa Lord. Andyan lagi ang Panginoon. Hindi ka itatakwil ng Lord. I-restore ng Lord lahat ng nawala sa iyo. Isang pagsisisi lang. Totoong pagsisisi. Hindi ko alam kung bakit ito yung word ng Lord. Alam niyo po, may inihanda ako sa Genesis talaga. Isang linggo ko na yung binubulay. Isang linggo ko nang binubulay nung si Aydre may gumagano'n nung Sunday. Sabi ko, patay. Ano kaya mangyayari sa amin dito ngayon? Kailangan namang magpa-share ulit ako ng life verse ng mga workers natin. So, it's either tatayo si Dave or tatayo ako. Pero sabi ko, Lord! Panginoon, nire-review ko ano man pakiramdam na yan ni Aydre, ni Pastor Aydre. Nung Sunday po yun, at salamat sa Panginoon, yun, nakaligtas. Natapos. Ito yung binubulay ko nung isang linggo na pagka hindi talaga pwede sa Aydre, pwede kong i-share yung sa Genesis. Ang buhay na nasa disyerto. Pero, kahapon lang, pag-uwi namin galing sa Batangas, outreach, biglang sinisiksik lagi sa akin yung Book of Joel. Hindi ako familiar doon. So, ano ba itong Book of Joel na to? Binasa ko siya, noon pa, matagal na, pero hindi ako familiar. Ano bang nangyari? Anong impact nito sa amin, itong Book of Joel? Tapos nung binuksan ko siya, yes, buti na lang, 3 chapter lang. Ang galing ng Lord, no? 3 chapter lang, may pagkakataon akong basahin yung buong Joel, Book of Joel. So, sabi ko, Lord, anong impact nito sa akin? Anong gusto mong iparating nito sa amin bilang mga anak mo? So, hanggang sa binulay ko po ito, nakadalawa akong araw tayo. Tapos, nung malaw, 2 puntos lang pala. Eto ngayon, merong gustong iparating ang Lord sa atin ngayon. Bakit hindi yung Genesis? Bakit itong Book of Joel? Maaaring nandun tayo sa point na complacent tayo. Chill lang tayo sa paglilingkod sa Lord kasi pinoprovide naman ng Lord yung lahat ng needs natin. Kasi wala naman tayong mabigat na problema. Kasi okay naman tayo. Pag gusto natin maglingkod, maglilingkod tayo. Gusto natin mag-church, mag-church tayo. Pag ayaw natin, pwede naman. Wala namang pumipigil sa atin. Pare-pareho tayong may kalayaan dito. Pero, huwag po natin hintayin na padalan tayo ng balak o padalan tayo ng problema o pahintulutan ng Panginoon na yung balang ay dumako sa ating mga buhay. Amen? Huwag nating hayaan na magkaroon tayo ng maraming balang o maraming pagsubok na pagdadaanan bago tayo maglingkod ng totoo sa Panginoon. Bago natin talagang i-focus yung ating buhay sa Panginoon. Kailan pa? Kailan pa tayo totoong maglilingkod sa Lord? Kailan pa talaga natin makikita yung needs ng sanlibutan? Oo, relax tayo. Nandito tayo sa church. Wala tayong problema dito. Pero paano yung mga kamag-anak natin? Paano yung mga kasama natin sa bahay? Paano bigla-bigla na lang na umatake ang balang sa ating tahanan? Paano kung bigla-bigla na lang umatake ang balang sa ating mga mahal sa buhay? Paano kung bigla na lang umatake ang balang sa mismong kapitbahay natin? Alam ko, mahal natin yung ating mga pamilya. Mahal natin yung mga malalapit sa atin. Paano kung pahintulutan ng Lord na atakihin sila ng balang? Sana hindi tayo mahuli. Amen? Sana po hindi tayo mahuli. Chapter 2, verse 11. Ang sabi dyan,
2:11. Umpisa natin sa verse 10. Nayayanig ang mundo sa pagdating nila, nanginginig pati ang langit, nagdidilim ang araw at buwan, at ang mga stars hindi na kumikinang. Parang kulog ang boses ni Lord. Ito, inuutusan niya ang mga sundalo niya. Sobrang laki ng army at napakalakas. Sinusunod nila ang sinasabi niya. Sobrang nakakatakot ang araw ni Lord. Ito yung araw, the day of the Lord. Sa verse 31 ng chapter 2, sabi po, didilim ang araw, magkukulay dugo ang buwan, bago dumating ang nakakatakot at nakakakilabot na araw ni Lord. Pero maliligtas ang lahat ng tatawag kay Lord. Sabi na nga ni Lord, may ilan sa Jerusalem na makakatakas, yung mga pinili ko ay makaliligtas. Huwag nating hintayin dumating yung day of the Lord, yung judgment. Huwag na po nating hintayin na, matagal pa naman siguro. Kasi noon, sinasabi ng darating na si Lord. Pero hanggang ngayon, hindi pa naman dumadating, di ba? Sabi noon, yung mga nauna pang mga mananampalataya, nauna pang mga mangangaral, laging sinasabi, malapit nang dumating si Lord. Pero hanggang ngayon, hindi pa dumadating si Lord. Bakit kaya? Hindi kaya tayo binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na paalalahanan o share natin yung mga mahal natin sa buhay. Lalo't higit yung mga nakakasama natin araw-araw. Hinahayaan na lang ba natin sila na okay lang, basta ako ligtas. Complacent tayo, na tayo ligtas. Pero yung mga mahal natin sa buhay, hindi natin ma-sharean. Kahit masabi sa kanila na, alam mo, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ni Lord. Nabanggit niyo na po ba sa kasama niyo sa bahay? Yung talagang seryosohin niyo, mahal ka ni Lord. Nabanggit niyo na po. So, pag hindi pa, it's time para sabihan sila. Para maranasan nila yung restoration din ng Panginoon. Sabi sa verse 21, God's forgiveness will be rejoicing. Pag tayo nakaranas ng forgiveness ng Panginoon, talagang magre-rejoice tayo. Lalo't alam natin na, kasi tayo may sukatan ng kasalanan eh. Ito white lies. Ito ay green lies. Ito ay black lies. May mga ganun ba tayo? Ang sabi ng Biblia ng Revelation chapter 21 verse 8, inihanay ang mga liar sa mga mamamatay tao. So, ang sukat ng kasalanan ay iisa. Kasalanan po lahat yun. Amen? Walang mortal sin at walang venial sin. Alam nyo yun? Huwag nyo na alamin. Yun po yung mga natutunan ko nung araw, nung ako'y high school. May mortal sin daw. Yun daw yung talagang sobrang laki ng kasalanan. Pero ngayon ko naintindihan, nung ako'y niligtas ng Panginoon, na ang kasalanan ay walang sukat. Lahat iisa. Ang tingin ng Lord dyan, kasalanan. Amen. Then, pag si Lord nagpatawad, katulad ng sinabi ko kanina, nire-restore niya lahat. Kahit relasyon natin, unang-unang nire-restore niya yung relasyon natin sa Kanya. Dati malayo naman tayo sa Panginoon eh. Dati nga, hindi natin kilala si Lord. Dati, hindi natin alam kung anong ginagawa ng Panginoon. Dati naman, hindi natin alam na si Jesus ay only begotten Son. Na si Jesus ay Redeemer. Na si Jesus ay Prince of Peace. Love of God. Dati, hindi natin alam yan eh. So, alam nyo na ngayon. Amen. Or, dekorasyon lang yan. Nagre-reflect po ba ito? Itong mga nandito sa harapan, nagre-reflect ba to? Or naunawaan ba natin to na nangyayari sa buhay natin? Or decoration lang to? Nararanasan po ba natin na si Jesus ay healer? Na si Jesus ay Messiah, Lamb of God, Prince of Peace?
na si Jesus ay Savior, Alpha and Omega, Bread of Life, na pag nasa iyo si Jesus, di ka na magugutom kasi Bread of Life. Nararanasan ba natin to? Pag pinag-describe sa atin si Jesus, anong description natin sa Kanya? Madalas, Savior. Hindi lang doon natatapos, mga kapatid. Si Jesus ay higit pa sa Savior natin. Sana maranasan natin lahat ng ito. Dahil meron tayong Jesus sa puso natin. Amen. Amen. So, when God pardons, He restores yung relasyon natin sa Kanya, but does not guarantee individual wealth. Hindi ibig sabihin na ni-restore ng Lord yung relasyon natin sa Kanya. Payayamanin na ako ng Panginoon. Hihiga na ako sa kayamanan. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun. Instead, He promised to meet the deepest needs of those who love Him. Lahat ng nagkaroon ng restoration, nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, ay patuloy niyang i-restore o imimit lahat ng needs natin. Sa pamamagitan ng binibigyan niya tayo ng purpose sa buhay na ito. Yung purpose na hindi ka nakakanta ng kesera-sera. Whatever will be, will be. Okay na ako, Lord. Kung ano man yan, come what may. Hindi po ganon ang kanta natin. Amen. So, binibigyan niya tayo ng purpose. Ano ng purpose ko sa buhay na ito? Nung ni-restore ng Lord yung relasyon natin sa Kanya, natanong niyo na ba sa sarili niyo, bakit ba ako nabubuhay pa? Bakit dumating ako sa edad kong ito? Kung ilang taon man po kayo, bakit dumating kayo sa edad niyo yan? Ano gusto ng Lord sa buhay niyo? Gusto ba ng Lord na pag-display tayo? O gusto ng Lord na maging blessing tayo sa iba? Magkaroon tayo ng purpose na yung iba man ay makakilala sa Panginoon. Amen. At hindi lang yun, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para ibahagi kung ano man meron tayo sa iba. Amen. Amen. Alalahanin din natin yung iba, hindi lang yung sarili natin. Chapter 2, verse 31 hanggang 32. Ito yung binasa natin kanina. God's intention ay hindi para tayo ipahamak. Hindi para i-destroy yung buhay natin, kundi ang intention sa atin ng Panginoon ay i-heal tayo o patawarin tayo or ano ba i-heal? Pagalingin tayo kung ano man ang mga sakit natin. Sakit espiritual, sakit physical. Kung ano man klase ng sakit yan, ang intention ng Lord ay pagalingin tayo sa mga sakit na yan. Amen. Amen. At i-restore tayo. Sabi sa verse 18 ng chapter 3. Sa panahong iyon, dadaloy ang wine. Kasi nawala na yung wine dahil inatake ng bala. So, eto na yung restoration. Sa panahong iyon, dadaloy ang wine sa mga bundok, aagos ang gatas sa mga burol, at may saganang tubig para sa buong Huda. Aagos ang tubig mula sa temple ni Lord, at didiligin nun ang Acacia Valley. Ito yung restoration. Paabusin ng Panginoon lahat ng ating mga pangangailangan. Amen. Yung kinanta natin kanina, higit pa. Sapat na at higit pa. So, hindi lang sapat yung ibibigay ng Panginoon sa atin, kundi higit pa. Pag kumakanta tayo, unawain natin yung kinakanta natin, para talagang pasok na pasok. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, hindi lang sapat, kundi higit pa sa ating pangangailangan. Amen. Ganun mag-restore ang Lord. Amen. Gusto niyo po ba yun? Verse 21 ng chapter 3. Ayan, malapit na tayo matapos. Pero ang Huda at Jerusalem forever nang magtitirhan
at ako si Lord ay titira sa Mount Zion. Ito, pag tayo'y ni-restore ng Lord yung relasyon natin sa Kanya, forever na nating makakasama ang Panginoon. Amen? Amen! Parang ayaw nyo forever makasama si Lord. Sino gusto nyo makasama? Kung minsan po, ayun, ito tayo. Kung minsan mas gusto natin kasama yung mga kabady-bady natin. Okay na ako dito. Nagsasaya naman kami dito. Ba't pa ako maglilingkod sa Lord? Ba't pa ako magsiserve sa Lord? Ba't ko pa gagawin yung pinagagawa ng Panginoon? Masaya naman ako. Nag-i-enjoy naman ako. Eh, may hirapan ako dyan eh. Biruin mo, pupunta ka sa ganito, punta ka sa ganyan. Sasabihin ng Lord sa iyo, mag-mission ka. Sasabihin ng Lord sa iyo, ito gawin mo. Ibigay mo to sa Panginoon, ibigay mo to sa gawain ng Panginoon. Minsan binibigyan tayo ng instruction ng Panginoon ng ganyan. Sasabihin natin, Lord, okay na ako dito. Payapa naman ako eh. Bakit ko pa gagawin yun? Minsan may mga instructions si Lord sa atin na sa tingin natin ay parang discomfort. Parang, teka lang, hindi ako, hindi ako pwede dyan. Kasi, mawawalan ako ng halimbawa, katulad ng pagpunta sa mga misyon. Yung higaan mo, hindi katulad ng higaan mo sa bahay. Hihiga ka sa 4 na patpat na kawayan. Charot lang. Yung, hindi ka komportable. Minsan naalisin ka dun ni Lord sa mga comfort zone mo at ilalagay ka ng Panginoon dun sa mga bagay na kung minsan ay hindi mo maintindihan. Pero alam nyo, habang sumusunod tayo sa Panginoon, ay pinagagalak ng Lord yung puso natin. Kahit pa nga may mga discomfort sa paligid natin. Amen? Kahit hindi natin maintindihan, pero pag nandun na tayo, ipauunawa sa atin ng Panginoon, eto pala yun. Hanggang sa intindihan natin bakit pinagawa ng Panginoon sa atin yan. In conclusion, si Joel po ay nag-umpisa yung kanyang prophecy about distraction. Nag-umpisa yung prophecy niya tungkol sa balang na ang dala nito sa atin ay distraction dahil sa complacent natin. So, nagtapos naman si Joel sa kanyang prophecy about restoration. Si Lord, laging may nakalaan na restoration. Hindi basta distraction. Hindi basta parusa. Oo, paparusahan ng Panginoon. Sabi doon, the day of the Lord will come, na paparusahan talaga ng Panginoon yung kailangan niyang parusahan. Pero, bago mangyari yun, hinahayaan tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya, magsisi, at mag-restore ng Lord ang lahat ng pwede niyang i-restore sa buhay natin. Amen? Amen? In-stress ni Joel, ni Propeta Joel, in-stress niya dito sa book na ito, ang need ng repentance. Yung totoong pagsisisi. Hindi lang basta sorry na. Oo na Lord, sorry na. Kundi ang sabi doon sa description natin ng repentance ay kailangan may pag-iyak, kailangan may fasting pa. Yun yung description ni Joel ng repentance. Ano po? Doon siya nag-start hanggang sa dinala niya tayo sa repentance, pero hindi lang nag-end doon, kundi dumating siya doon sa nagbigay siya ng promise, ng forgiveness, doon sa mga huling verses ng chapter 3 at na-realize ng bawat isang taga-Huda, apart from God, may danger. Kung hihiwalay tayo sa Panginoon, may danger. May kapahamakan. Dalawa lang lagi ang sinasabi kong pamimilian natin. It's either kakapit ka sa Lord or hihiwalay ka sa Kanya. Pagkakapit ka sa Lord, laging may forgiveness, may restoration. Pero pag hihiwalay ka sa Panginoon, may distraction. Naalala ko yung shinare ni Daniel nung nakaraan. Pag tayo maglilingkod sa Panginoon, maglingkod tayo ng buong puso.
Magmahalan tayo. Tapusin na natin yung mga nakaraan. Tapos na yon. May restoration na ino-offer ang Lord sa atin. Hayaan natin na gumawa ang Lord sa buhay natin. Habang may panahon pa, habang may pagkakataon pang lumapit tayo sa Panginoon, huwag natin hintayin yung sinasabi ni Joel na Day of the Lord, yun yung Judgment Day. Huwag na po natin hintayin yun na dun pa lang tayo magsisisi. Kasi pag dun tayo magsisisi sa Day of Judgment, it's either wala tayong sa Panginoon or hindi natin ma-enjoy yung restoration na ino-offer sa atin ng Panginoon. Amen! Those who refuse will face destruction. Pero those who cling to the Lord, forever niyang makakasama ang Panginoon. Alin ang pipili? Tayo punta tayo tumayo. Alin ang pipiliin natin? Mag-cling sa Lord or manatili sa ating pagiging complacent?